Pinasok ng Blackbeard Pirates ang Impel Down at sinabi ni Teach sa mga preso na kesa hintayin ng mga ito ang kamatayan sa loob ng kulungan ay bakit hindi na lang ang mga ito maglaban-laban hanggang sa kamatayan, at kung sinong matitirang buhay ay isasama niya sa kanyang pangkat. Habang naglalaban ang mga preso ay napansin ni Burgess ang isang preso na nakatingin sa kanila, at nang makita ito ni Teach, sinabi niya kay Burgess na umalis na ang mga ito. Habang papalayo ang Blackbeard Pirates, tahimik na nagulat si Teach nang makita niya na ang preso ay ang tinaguriang Demon Air na si Douglas Bullet, ang kilalang pirata na naglingkod sa ilalim ni Pirate King Goldie Roger, na buhay pa pala. Hinayaan nila si Bullet na makatakas ng mag-isa mula sa kulungan. Makalipas ang 2 taon, nagkatagpo sina Bullet at Buena Festa, ang pirata na kilala bilang Festival Master, at doon ay inilatag ni Buena ang plano na magtipon ng mga sikat na pirata mula sa buong mundo upang muling buhayin ang Pirates Festival. Sinabi nito kay Bullet na ilalagay nila ang yaman ni Roger bilang premyo upang magpasimula ng isang bagong panahon sa pamimirata. Masaya ang Straw Hat Pirates tungkol sa gaganaping Pirates Festival, at sabik na silang makipaglaban para sa yaman ni Roger. Pagkatapos mamili at magsaya sa ilang mga kaganapan sa isla ng Delta, nagdesisyon silang sumali sa pangunahing paligsahan. Maya-maya pa ay nagsalita na ang MC na si Donald Moderate upang sabihin sa lahat ang tungkol sa mga tuntunin, lalo na ang pagsikreto nila ng paligsahan na iyon sa mga marino. Pagkatapos ay ipinahayag na nito ang tungkol sa nakatagong yaman ni Roger sa islang iyon na siyang magiging hamon para sa mga kalahok, ang magpaunahan sa paghahanap ng nasabing kayamanan. Sa ibang lugar tumatakbong sugatan si Lo mula kina Boggy na siyang nagsisilbing seguridad para sa expo. Habang nagtatago sa isang eskinita ay napansin nito ang pagdaan ng Sonny, ngunit kasabay niyon ay nakita siya ni Boggy kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang makatakas at makasakay sa barko. Pagkatapos yun ay nakaramdam ng malakas na lindol sa isla dahil sa pagtaas ng tubig mula sa gitna ng lawa. Sa tuktok ng tubig na iyon ay mayroong isla na nakapaloob sa isang malaking bula na siyang nagsiwalat ng lihim na kinaroroonan ng yaman. Dahil doon ay nagunahan ang mga grupo ng pirata sa paglalayag pataas sa nakaangat na tubig. Habang nagsisigawan ang mga tao sa panonood ay tumayo na ang undercover na si Smoker at iniwan si Tashigi upang mag-imbestiga kay Buena Festa. Nagawang maunahan ng Straw Hats ang lahat sa pamamagitan ng pagpapalit ng Sonny sa lumilipad na modelo nito at sa paggamit ng Code Burst na siyang nagpaangga sa ibang pangkat. Sa ilalim ng lupa sa Longga ni Festa, sinabi nito kay Bullet na malapit na ang tamang oras upang isakatuparan ang kanilang plano. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Lo, bagay na ikinagulat ng mga nasa barko. Nang makitang sugatan ay agad na kumuha ng mga panggamot si Chopper, ngunit sinabi ni Lo na aalis din naman siya agad doon. Ipinaalam niya sa Straw Hats ang tungkol sa masamang pinaplano ni Festa at sinabing magiging lugar iyon ng digmaan. Sa kabila ng kondisyon ni Lo ay desidido pa rin itong mag-imbestiga kaya sinabi ni Luffy na samahan ito ni Chopper. Nagpresente na rin sina Robin, Sanji, at Brook na sumama dahil hindi lang naman si Festa ang nasa likod ng planong iyon. Habang ipinagpapatuloy ni Luffy ang pakikipag-unahan sa paghahanap ng yaman ay kumilos na ang 5 para pumunta sa kailaliman ng isla sakay ng Shark Submerge upang hanapin si Festa. Pagkarating ng mga pirata sa isla sa itaas ay agad nilang nakita ang isang wasak na barko na napapalibutan ng maraming ginto. Agad na nagkaroon ng malupit na bakbakan habang ang mga pirata ay nag-aaway upang makarating sa kayamanang iyon. Nakipag-away si Luffy kay Scratchman Apo at Kid Eustace habang nakipagsabayan naman si Zoro kay Killer. Kasabay ng mga kaguluhan sa isla ng kayamanan, sinusuri naman ni Lo ang Longga ni Festa, at dahil sa dami ng Denden Mushi na nagsisilbing CCTV sa lugar ay ginamit na lang nina Robin at Brook ang kanilang kakayahan upang magmasid kay Festa. Doon nila narinig na binabalak ni Festa na ipalunsad ng mga marino ang isang Buster Call sa Delta Island, bagay na ikinagulat ng dalawa. Agad silang tumakbo paalis sa lugar upang ibalita sa lahat ang tungkol doon, nang bigla nilang makasalubong si Smoker na agad na umatake sa kanila. Sinabi ni Sanji na siya na ang bahala kay Smoker para makabalik na ang 4 kina Luffy, ngunit hindi pa man ang mga ito nakakaalis ay nahuli agad ni Smoker sina Brook at Chopper kaya tanging sina Lo at Robin lang ang nakatakbo paalis. Samantala, habang nagaganap ang labanan sa isla ng kayamanan, nakalusot si Boggy patungo sa baol na naglalaman ng yaman ni Roger at agad na kinuha iyon. Ngunit, agad siyang napansin at hinabol ng ibang mga pirata na ginagawa ang lahat upang makuha ang yaman. Habang tumatakbo ay sinilip ni Boggy ang laman ng baol at nagulat ito. Maya-maya pa ay may isang galya na itinapon patungo sa isla ng kayamanan na agad na sumabog kaya nasira at gumuho ang isla. Nabitawan ni Boggy ang baol at habang nasa ere ay napansin iyon ni Usopp kaya agad nito iyong kinuha. Bumagsak sila sa lawa at nang makaahon ay agad na sinilip ni Usopp ang laman ng baol at tulad ni Boggy ay nagulat din ito. Biglang natakpan ng anino si Usopp at nagulat na lang ang ibang mga pirata, lalo na si Luffy nang makita na tangay ni Bullet ang walang malay na si Usopp.
Agad na hinarap ni Luffy si Bullet dahil sa tangka nitong pagpatay kay Usopp pero itinapon ni Bullet si Usopp kay Luffy at saka ito sinuntok ng malakas. Gulat na gulat naman si Buggy nang makitang buhay pa ang dati niyang kasamahan sa Roger Pirates na si Bullet, ang itinuturing na halimaw at kasing lakas ni Rayleigh. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang mga problema dahil napansin ni na Donald Moderate at ng mga manunood ang papalapit na malaking pangkat ng mga marino patungo sa isla kaya't nagtakbuhan ang lahat sa takot. Habang natutuwang iniisip ni Festa kung ano ang gagawin ng mga pirata ay galit na galit naman dito si Donald Moderate at sinabing sinet up sila nito para ibenta sa mga marino. Sa kabila ng kaguluhan, sinabi ni Bullet na nais niyang hamanin ang Worst Generation dahil balita niya ay malalakas ang mga ito. Agad na nagpakawala si Bullet ng malakas na Conqueror's Haki na siyang nagpabagsak sa karamihan sa mga pirata at tanging mga pinuno lang ng bawat pangkat ang nanatiling nakatayo. Pagkatapos talunin ni Luffy ang Conqueror's Haki ay biglang sinabi ni Nami kay Zoro na kailangan nilang makontak sina Sanji para makapaghanda na sila sa pagtakas at kailangan din nilang makabuo ng plano. Dahil doon ay sinabi ni Luffy na siya na ang bahala kay Usopp at sina Sanji naman sa Sunny. Habang nag-aabang si Festa na makita ang kapangyarihan ni Bullet ay kasalukuyan namang kino-contact ni Robin si Usopp. Nagtaka ito kung bakit hindi sumasagot si Usopp nang biglang lumitaw si Crocodile at doon nila nalaman ang sikretong pagkakasangkot ni Bullet sa festival. Samantala, patuloy pa rin ang paglalaban nina Sanji at Smoker nang biglang tumawag si Tashigi kay Smoker upang ibalita ang nangyayari sa ibabaw. Sinimulan ni Bullet na labanan ang Worst Generation at mabilis niyang pinataob ang mga ito gamit ang kanyang napakabilis na kilos at pambihirang lakas. Una nang umatake si Hawkins gamit ang Demon Face ngunit hindi iyon tumalab kay Bullet. Sunod na umatake si Apo gamit ang Combat Music ngunit hindi ito nakaapekto doon. Madali namang pinatalsik ni Bullet ang mga cannonball na binaril ni Wedge at hindi rin ito tinablan ni X-Drake sa kanyang anyo bilang Allosaurus. Sinubukan din ni Bonnie na atakihin si Bullet ngunit hinawakan lang siya nito sa paa at ibinagsak siya sa lupa bago pa siya makalapit. Sunod ay inatake si Bullet ni Killer gamit ang kanyang mga kulisap ngunit madaling pinigilan ito ni Bullet gamit ang hockey. Pagkatapos ay sabay na umatake sina Kid at Luffy pero nagkasagupaan lang ang dalawa dahil sa pag-iwas ni Bullet. Sa kabila ng lahat ng pag-atake ay nanatiling walang bahid ng anumang pinsala si Bullet at sinabi sa Worst Generation na ipapakita niya sa mga ito ang tunay at pinoong kapangyarihan, sabay hagis kay Luffy palayo. Samantala, nataranta ang natitirang mga pirata sa baybayin nang makita nila ang armada ng mga marino na papalapit sa kanila. Dahil doon ay ipinaubaya na ni Zoro kay Bartolomeo ang barko at hinarap na nito si Admiral Fujitora. Pinangungunahan naman ni Sentomaru ang isang batalyon ng mga marino at pacifista upang atakehin ang mga pirata, kaya humingi ng tulong ang Foxy Pirates sa Straw Hats para protektahan sila. Sa ilalim ng isla, muling nagkita-kita sina Robin, Sanji, Chopper, at Brook matapos umalis ni Smoker dahil sa ibinalita ni Tashigi. Sinabi naman ni Robin na si Lo ay isinama ni Crocodile at para mas mapabilis ang pagkilos nila ay naghati sila sa dalawang grupo. Sina Chopper at Brook ang babalik upang sabihin kina Luffy ang tungkol sa Buster Call habang sina Sanji at Robin naman ang magkasama para sa iba nilang misyon. Samantala, bumangon si Luffy mula sa pagkakatalsik at ini-activate ang Gear 4. Sa pormang ito, pinaliguan niya si Bullet ng mabilis at pabago-bagong mga suntok, ngunit binalikan siya ni Bullet ng mas maraming suntok. Natapos ang laban nang magbigay ang bawat isa ng isang malakas na suntok sa mukha ng isa't isa na siyang nagpatalsik sa kanila. Ngunit habang nakaupo si Luffy sa lupa, bumangon si Bullet na tila walang nangyari. Pinagtawanan nito ang lakas ni Luffy at sinabing papatayin niya ang lahat ng mga iyon upang siya ang maging pinakamalakas. Pagkatapos ay nagdesisyon na si Bullet na itaas pa ang laban kaya inilabas na nito ang kanyang barko mula sa ilalim ng lupa na punong-puno ng iba't ubang klase ng mga armas, ang catapult. Gamit ang Union Armado, binago ni Bullet ang komposisyon ng barko at mga bakal na armas sa loob nito, na naging isang napakalaking robot na kanyang kinokontrol. Habang nasa loob ng robot, sinabi ni Bullet na ang kayaman ng pag-aari ni Roger na hawak niya ay naglalaman ng One Piece, bagay na labis na ikinagulat ni Luffy. Samantala, habang nagpapatuloy ang laban nina Admiral Fujitora at Zoro, sinubukan namang umalis ng Blinking Pirates, ngunit biglang nahati ang unahan ng kanilang barko dahil sa pagdating ni Mihawk sakay sa bangka nito. Kasabay ng pagdating ni Mihawk ay dumating din si Boa Hancock at ang Kuja Pirates. Inisip ng mga marino na kaya dumating ang dalawang warlord ay upang magbigay ng tulong, ngunit si Hancock ay interesado lamang na hanapin si Luffy. Dahil sa sobrang takot ay nagdesisyon na si Buggy na tumakas, habang tawang-tawa naman si Morgans habang kausap si Festa dahil sa nalaman nito na maging ang mga warlord ay naroon din. Maya-maya pa ay nilipol ni Bullet ang mga pirata na wala nang magawa upang pigilan siya.
Pagkatapos ay binuksan nito ang baul at kasabay niyon ay ang pagsisiwalat ni Festa kay Morgans na ang yaman ni Roger ay isang eternal post na siyang makapagtuturo ng isla ng Laugh-Tale kung saan naroon ang One Piece. Ipinahayag rin ni Festa na ang kanyang misyon na talunin ang bawat makapangyarihang tao sa mundo at magsimula ng isang bagong panahon na mas dakila kaysa sa panahon na sinimula ni Roger. Samantala, handa na si Bullet na patayin si Luffy sa pamamagitan ng pagtapak dito, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Usopp sa pamamagitan ng pagpaltik dito ng buto. Gayunpaman, walang epekto ang mga iyon hanggang sa ang isa sa mga buto ay naging isang halaman na pumulupot at pumutol ng isa sa mga daliri ng robot, kaya bumawi si Bullet sa pamamagitan ng paglikha ng isang kanya na pinaputok nito kay Usopp. Pagkatapos ng pagsabog ay sinabi ni Festa na ibabagsak nila ang mundo patungo sa isang stampede. Nagtungo naman ang batalyon ng mga marino sa bayan kung saan nakipaglaban sila sa mga pirata sa isang malakihang sagupaan. Sina Kobe, Hina, at Helmepo ay nakibahagi sa laban sa panig ng mga marino, ngunit naputol ang pakikipaglaban ni Hina nang dumating si Smoker at sinabing may itinatago sa kanila ang headquarters. Gayunpaman, hindi nakinig si Hina at sinabing nagmumungkahi na naman si Smoker ng sariling desisyon. Maya-maya pa ay biglang pam-attack sa tapat nila ang natatakot na si Buggy, at dahil nahawakan nito ang baul ay pinilit nilang inalam mula dito kung ano ang nilalaman yon, bagay na ikinagulat nila. Samantala, nang makaramdam ng bagong mangyayari, nagpasya si Fujitora na umalis mula sa lugar at mag-iwan ng isang bulalakaw bilang regalo umano ng pamamaalam. Tubos na natakot ang mga pirata sa paligid pero tumalon si Zoro patungo sa bulalakaw at nagawang hatiin ito. Ngunit, ang dalawang kalahating bulalakaw ay patuloy na nagbabanta sa mga pirata sa ibaba, kaya pumasok si Mihawk at pinutol ito sa maliliit na piraso bago umalis mula sa isla. Sa bayan, habang nanggugulo si Bullet ay nagmamadali namang tumakbo si Chopper na bitbit si Brook upang hanapin sina Luffy. Kasunod yun ay nagsimula ng magpaulan ng bala ang mga marino kay Bullet kaya mas tumindi ang galit nito, kaya nagbigay babala na si Smoker kay Admiral Momonga na umatras na dahil sinusubukan umano silang sakupin ni Bullet. Gayunpaman, sinabi ni Bullet na huli na ang lahat dahil nagising na ang kanyang kapangyarihan. Agad na pinalawak ni Bullet ang komposisyon ng kanyang panlabas na kaanyuan at tinakpan ang karamihan ng bahagi sa isla, pati na ang mga barko ng marino at mga pirata na siyang sumira sa mga iyon. Dahil doon ay naguluhan at nagkaroon ng matinding takot ang mga marino at mga pirata. Sinubukan ng mga Vice Admiral na salakayin ang nabuong higanteng estatwa, ngunit mabilis ang mga itong napabit ng malakas na suntok sa lupa ni Bullet. Nakipag-ugnayan naman si Kizaru kay Akainu tungkol sa nangyari, at doon ay ipinag-utos nito na ibigay ang Buster Call na tulad ng ninanais ni Bullet. Tuwang-tuwa naman si Festa sapagkat naisip nito na tama lang na itinaya niya ang kanyang sariling buhay kay Bullet, at ipinahayag din nito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Bullet ay makakagawa siya ng isang bagong panahon at tuluyan niyang mahihigitan si Roger. Pagkatapos ay sinabi ni Festa sa mga Underworld Emperor na sa pamamagitan ng Eternal Post na nasa mga kamay nila ay papatayin nila ang lahat ng mga ito, bagay na labis na ikinagulat at ikinagalit ng mga iyon. Sa Marine Headquarters, binibigyang impormasyon ni Branyo ang mga marino tungkol sa nakaraan ni Bullet. Naging sundalo si Bullet sa lupain ng Galsburg noong ito ay bata pa pero sa huli ay ipinagkanulo ito ng mga militar na nagsanay dito kaya minasaker ni Bullet ang bansa. Pagkatapos yun ay naglayag si Bullet sa karagatan at doon nito nakasagupa si Roger, ang hari ng mga pirata. Nakipagsanib puwersa si Bullet kay Roger at tinangka itong patayin ng maraming beses ngunit hindi ito nagtagumpay na matalo iyon, kaya nagpatuloy pa ito sa pakikipaglaban sa pag-asang magawa na nitong talunin si Roger. Ngunit nang mamatay si Roger, naligaw ng landas si Bullet at nagsimulang sirain ang lahat ng makita nito, na animoy isang halimaw na nawala ng layunin. Nagngalit si Bullet hanggang sa tuluyan na itong napigilan ng isang Buster Call na pinamumunuan ni Garp at Sengoku. Sa kasalukuyan, ang dalawang bayani ng mga marino ay lubhang nangangamba sa banta na kasalukuyang taglay ng pirata. Habang nangyayari ang pag-uusap ng dalawa, ang malubhang sugatan na si Usopp ang nagdadala sa walang malay na si Luffy upang maghanap ng tulong. Napahinto sila sa harap ng isang bumabagsak na gusali, at pinigilan ni Usopp ang isang malaking nagliliyab na poste na mahulog sa kinatatayuan ni Luffy, ngunit bumagsak din nang magsimulang gumuho ang natitirang bahagi ng gusali. Mabuti na lang at saktong dumating si Brook kaya napigilan nito ang pagguho sa pamamagitan ng pagyayelo sa gusali, at sumunod si Chopper upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sinabi ni Usopp kay Chopper na unahing gamutin si Luffy dahil marami ang nawalang dugo doon. Nagkagulo naman ang mga marino matapos makarating sa mga ito ang mensahe ni Admiral Kizaru na may paparating na Buster Call sa loob ng 5 minuto, kaya ang lahat ay inutusang tumakas. Gayunpaman, pinili ni Smoker na manatili sa isla kaya sinabi ni Tashigi, Kobe, at Helmepo na magpapaiwan din sila, ngunit tinali sila ni Hina gamit ang kapangyarihan nito at hinila palayo.
Inisip ni Smoker na kung mababawi niya kay Bullet ang kayamanan ay mapipigilan niya ang hanggal na operasyon na wawasak sa lahat pati na sa kanilang mga tauhan. Sinubukan niyang umatake kay Bullet ngunit pinigilan siya ni Sabo na nakipaglaban sa kanya. Sa kabilang dako naman ay hinahanap ni Hancock si Luffy hanggang sa nakakita ito ng isang pulang bagay na napapalibutan ng mga bato na akala niya ay best ni Luffy kaya hinila niya ito, ngunit napagtanto niyang ilong pala iyon ni Buggy. Pagkatapos naman magamot ay agad na nagising si Luffy. Nagpasalamat ito kina Chopper at sinabing mauna na ang mga ito na bumalik sa Sunny. Napaiyak naman si Usopp at humingi ng paumanhin kay Luffy dahil tuwing kinakailangan ay saka naman siya hindi kapaki-pakinabang. Gayunpaman, wala naman iyong kaso kay Luffy kaya ini-activate na nito ang Gear 4 at lumipad patungo kay Bullet. Sa pagpapatuloy pa rin ng laban ni Sabo at Smoker ay bigla naman iyong naantala nang biglang dumating sina Hancock at Buggy kung saan hinahanap ni Hancock si Luffy. Dumating din si Lo at mula doon ay nakita nilang lumilipad si Luffy patungo sa malaking estatwa ni Bullet na agad nitong inatake. Ngunit tumalsik lang si Luffy pabalik sa saktong tapat na kinaroroonan ni Lo. Doon na sinabi ni Lo ang tungkol sa plano niya upang talunin si Bullet. Dahil doon ay napagpasyahan ng 5 na umatake, ngunit wala pa mang naririnig na plano ay umuna ng umatake si Luffy. Sinabi ni Lo sa 3 na ang abnormal na haki ni Bullet ang problema, kaya gagamitin umano nito ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng basag doon, at pagkatapos ay saka aatake ang 3 upang pahinain ang katawan ni Bullet, at saka sila muling aatake ng sabay-sabay para tapusin iyon. Ngunit, hindi pa man nakakakilos ang mga ito ay muling napatalsik ni Bullet si Luffy, at bilang pagganti para kay Luffy, mabilis na umakyat si Hancock sa higanteng estatwa at nagbigay ng malakas na sipa sa braso nito, dahilan para pansamantala iyong buuin muli ni Bullet. Si Crocodile naman na nag-aabang ng pagkakataon, ay lumikha ng isang buhawi ng buhangin patungo sa higanteng estatwa, upang pigilan itong ganap na mabuo muli. Pagkatapos ay inactivate ni Lo ang room at ginamit ang shambles upang palitan ang mga bahagi ng kanang balikat ng higanti, na naging sanhi ng panghihina nito at doon na sila kumilos. Sabay na umatake sina Sabo at Smoker at nagtagumpay naman ang mga ito na mapautol ang kanang braso ng higanti. Gayunpaman, kumpiyansa si Bullet na kaya niyang talunin ang kanyang mga kalaban kahit isang braso na lang ang gamit niya, kaya naghanda ito para umatake. Bagaman pansamantalang nawala ng pag-asa ang mga kaalyado, nang mapansin nilang naghahanda si Luffy ng isang malakas na atake, nagsagawa muli ang grupo ng isang pinagsama-samang atake na siyang nagwasak sa bahagi ng katawan ng robot. Iyon ang nagbigay daan kay Luffy na may napakalaking kamao na lumipad patungo kay Bullet upang atakihin ito. Bilang proteksyon, ginamit ni Bullet ang kanyang ultimate fist pero dahil sa lakas ng suntok ni Luffy ay nagdulot iyon ng pagsabog. Pagkatapos ay tumubo sa katawan ng higanti ang mga butong pinaputok ni Usopp kanina, na naging heavy hanabi, makakapal at malalakas na mga baging na pumutol at bumukas sa catapult, kaya kalaunan ay nahulog na si Bullet mula doon. Dahil doon ay parehong sinusubukang kunin ni Crocodile at Rob Lucci ang Eternal Pose ngunit pinigilan sila ni Zoro at Sanji. Nakipaglaban si Bullet kay Luffy ng isang brutal na suntukan at pareho silang nagpalitan ng malupit na mga tama. Ginamit ni Bullet ang kanyang hockey upang makipagsabayan sa puwersa ni Luffy hanggang sa tuluyan niya ng mabalot ang kanyang buong katawan ng hockey. Tumakbo si Luffy patungo kay Bullet at pinalaki ang kanyang mga kamao sa pamamagitan ng Gum Gum King Kong Gatling, habang si Bullet naman ay sumagot gamit ang kanyang The Strongest Strike. Patuloy silang nagpalitan ng malalakas na suntok hanggang sa napahandusay si Luffy dahil sa isang malupit na tama sa mukha. Gayunpaman, mabilis itong nakabangon at sumigaw kay Bullet na ang lakas niya ay hindi nagmula sa isang tao lamang. Dahil dito, nagkaroon ng alaala si Bullet ng isa sa kanyang pagkatalo laban kay Roger, ang tanging tao na tunay niyang iginagalang. Ang pagkawala ng atensyon ni Bullet ay nagbigay ng pagkakataon kay Luffy para suntukin ito ng sunod-sunod, habang sinasambit na siya ang magiging hari ng mga pirata, hanggang sa mahulog na ito sa lupa. Nadismaya si Festa sa pagkatalo ni Bullet sapagkat nabigo ang kanyang plano, habang natutuwa naman si Luffy sa kanilang pagkapanalo. Pagkatapos ng laban, hawak ni Luffy ang Eternal Pose, at muling sinubukan ni Crocodile at Rob Lucci na kunin iyon. Ngunit winasak iyon ni Luffy sa pamamagitan ng pagpiga dito gamit ang kanyang kamay, at sinabing hindi niya iyon kailangan upang makarating sa Laugh Tale. Maya-maya pa ay dumating si Sabo sa kinaroroonan ni Festa upang harapin ito, kaya agad nitong sinubukan na barilin si Sabo, ngunit naunang umatake si Sabo at ginamit ang Fire Fist upang talunin ang master ng mga kasiyahan. Mula sa pagkakahiga ay napagtanto ni Festa ang kakayahan ni Luffy na gawing mga kaalyado, at sinabing sana ay nakipagtulungan na lang siya kay Luffy. Sumagot si Sabo at sinabing hindi makikipagtulungan si Luffy sa isang tao na tulad ni Festa. Samantala, bumalik ang Straw Hat sa Sunny, ngunit naharang sila ng pangkat ng Buster Call. Gayunpaman, nagsimulang magliyag ang iba pang mga miyembro ng Worst Generation na nagbigay ng mas malaking hamon sa Buster Call.
Bumalik si Sabo sa barko ng mga revolusyonaryo na nagligtas kay Anne at tinanong niya si Anne kung maaari itong gumawa ng isang ilusyon para sa kanya. Habang naglalayag ang mga pirata, sinubukang umatake ni Kizaru gamit ang mga sinag ng liwanag, ngunit nahorang ang kanyang atake nang gumawa si Sabo ng isang pader ng apoy. Nakipag-ugnayan si Smoker kay Kizaru at sinabing itigil ang Buster Call dahil wala nang dahilan upang ipagpatuloy iyon. Ang pader ng apoy ay nagbigay ng ligtas na daan para sa mga pirata upang makatawid mula sa pangkat, at habang nakalingon si Luffy, nakita niya si Sabo kasama ang ilusyon ni Ace na ginawa ni Anne. Sa huli, ipinakita na tinutulan ni Roger ang paggawa ng kanyang kasamahan ng isang Eternal Pose patungong Laugh Tale at itinapon iyon sa dagat at sinasabing ang One Piece ay hindi makukuha ng sinuman. Sa kasalukuyan, nalaman ng Straw Hats kung ano ang kayamanang iyon na winasak ni Luffy. Karamihan sa kanila, maliban kay Usopp, ay nagulat sa ginawa ni Luffy, ngunit sinabi ni Luffy na marami pang kamanghamanghang pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanila at hindi nila mararanasan ang mga iyon kung nasa kanila ang shortcut. Pagkatapos yun ay naglayag na ang buong crew para sa kanilang susunod na paglalakbay.